tricycle driver ang dalagang si Digna. Bagamat maalindog at kaakit-akit ay may puso ito katulad ng sa isang lalaki. Roscoe, astig, at palaban. Lalo na kapag ang kinatalo ay ang jowa niyang si Isabel, siguradong maghahalo ang balat sa tinalupan. Mula sa Maynila ay magbabakasyon sa kanyang tiyahin sa probinsya ang comics writer na si Nestor. Upang dito magsulat ng mga kwento, kailangan niya pang sumakay ng tricycle upang makarating sa bahay ng kanyang tiyahin. Ang tricycle ni Digna ang kanyang nasakyan. Unang pagkikita pa lang nila ay inangasan kaagad siya ni Digna. Hanggang sa paghatid sa kanya ay nagkakaangasan sila. Magkalapit lang ang bahay ng tiyahin ni Nestor at ni Digna. Minsan ay nanguha ng langka si Nestor at ang pinsang si Freddy. Di sinasadyang nakita nila si Digna na nooy naliligo sa ilog, pero nakita sila nito habang nagbibihis. Dali-daling tumakbo ang dalawa pauwi nang makita ni Digna. Galit na galit naman ang dalaga at sinugod sila nito na may daladalang itak. Sa kabutihang palad ay naroon ang tiyahin ni Nestor at naawat nito si Digna at ipinakilala ang pamangkin sa kanya. Dahil magkapit-bahay lang sila ay nabobosohan pa rin minsan ni Nestor si Digna. Kaya minsan tuloy ay napanaginipan niya ito na nasa tabing dagat sila at nagsasalpukan. Hindi niya alam ay ang pinsang si Freddy na pala ang kanyang hinihimas na katabi niya sa pagtulog. Naikwento ito ni Freddy kay Digna at lalo itong nagalit kay Nestor. Kaya minsan nasasakay sana ulit ito sa tricycle ni Digna ay tinanggihan siya nito at inangasan. At sa mga kasama na lang niya pinasasakay. Nagpakita siya ng interes sa dalaga pero di siya umobra. Sa tabing dagat ang tagpuan ng magjuwang sina Digna at Isabel. Madalas yayain ni Digna ang jowa dito dahil halos walang pumupunta dito at gusto niyang maka-score kay Isabel, subalit hindi handa si Isabel dahil natatakot siyang mabuntis. Ulilang lubos na si Isabel at ang kanyang ninong at asawa nito ang nagpalaki at nag-aruga sa kanya. May malubhang sakit ang kanyang ninong at kailangan itong maoperahan. Upang matulungan ang jowa ay isinangla ni Digna ang kanyang tricycle na panghanap buhay sa halagang 30,000. Malakas nga ang tama ng writer sa tricycle driver at naniniwala si Nestor na makukuha niya ang dalaga. Dahil ang mga babae daw ay katulad lang sa mga kwento sa comics na nagagalit-galitan at nagpapakipot. At ang kailangan lang daw ay ang tamang sundot. Subalit kinontra siya ng pinsan dahil hindi naman daw babae si Digna kundi pinalaki kaya kahit siya na manggang putok ay hindi nagka-interes dito. Dahil interesado si Nestor kay Digna. Isang gabi ay umakyat siya ng ligaw kasama si Freddy. Pero natakot sila nang lumabas si Digna na may dalang balisong na bagong hasa. Hinamon sila ng inuman nito pero nagpasya silang umalis na lang. Kinuha naman ng dalaga ang dala nilang panregalo na bulaklak at mansanas at ikinatuwa ito ni Nestor. Kinabukasan habang nasa tabi ng dagat si Freddy ay nakita niya ang magjuwang Digna at Isabel na nagpipiknik. Palihim niyang manotyagan ang dalawa dahil baka makakita siya ng salpukan. Nalaman niya na ibinigay pala ni Digna kay Isabel ang dala nilang bulaklak at mansanas kagabi. Nagustuhan ni Isabel ang bulaklak at nasarapan siya sa mansanas pero sabi ni Digna ay mas masarap ang kanyang lengua estofada na ipatitikim niya sa kanya at sabay silang nagtalop at lamusong sa dagat. Samantalang ang lokong si Freddy ay patuloy naman sa pamboboso. Nang siya ay umuwi ay sinabi niya kay Nestor ang kanyang nalaman. Si Isabel ay mayroong kababata na si Patrick, ilang araw pa lang nang umuwi ito sa kanilang probinsya. Mahilig siya sa sabunging manok pero ngayon ay iba na ang gusto niyang himasin. Niligawan niya si Isabel at isang gabi ay dinalaw niya ito sa kanilang bahay. Si Digna naman ay dadalawin din sana ang jowa, subalit nakita niya si Patrick sa loob. Nagalit ito at hindi na tumuloy at umalis na lang. Kinabukasan ay pinuntahan ni Digna si Isabel sa trabaho nito, galit ito sa kanya, dahil sa nakita niya kagabi at nag-eskandalo dito. Sa kanilang bahay ay kausap ni Isabel ang inahan na laman nito na namumroblema siya sa jowang si Digna.
Sinabi nito na gusto niya sanang makipaghiwalay si Isabel kay Digna. Kaya lang ay malaki ang utang na loob nila dito. Isinangla pa nito ang tricycle na panghanap buhay para lang matulungan sila. Samantala ang tricycle ni Digna ay malapit ng maremata at ayaw na siyang bigyan ng palugit ng pinagsanglaan. Ayaw niya rin itong sabihin sa ina kaya hindi niya alam ang gagawin. Nagsabay pa ang problema niya sa kanyang jowa. Kinabukasan ay nakipagkita siya kay Nestor, hindi ito makapaniwala na nakipagkita sa kanya ang dalaga. At mukhang maamong tupa ito ngayon, hindi katulad dati na kasing bangis ng leon kapag nagkikita sila. Nanghihiram ng pera si Digna sa kanya at nagulat siya sa laki ng hinihiram nito. Nagsinungaling si Digna at sinabing hulugan lang ang kanyang tricycle at kailangan na niya itong mabayaran ng buo dahil overdue na siya at kung hindi ay huhugutin na ito ng kumpanya. Gustong matulungan ni Nestor ang dalaga kaya gumawa siya ng paraan para maibigay ang perang kailangan nito. Habang nasa tabing dagat si Nestor ay pinuntahan siya ni Digna. Dahil na-solve nito ang kanyang problema at alam niyang gusto siya ni Nestor ay bigla itong nagtalop sa harap nito at inialok sa binata ang kanyang katawan bilang kabayaran. Kahit may mangyari sa kanila ay nakukuha naman daw iyon sa paligo, pero one time lang. Sa halip na matuwa ay nagalit si Nestor dahil hindi raw siya maniakis. Sayang naman Nestor palay na ang lumalapit sa manok, kaya napahiya si Digna at umalis na lang. Nagkita naman ang magjawang Digna at Isabel. Babayaran na ni Isabel si Digna nang ipinahiram nitong pera. Dahil nakatanggap daw ng back pay mula sa pensyon ng ninong niya na dating gerilya noong World War II. Hindi na rin galit si Digna kaya pinatikim niya uli ng lengua estofada si Isabel. Ang perang ibinayad sa kanya ni Isabel ay ibinayad naman niya kay Nestor. Nagalit siya dito dahil tinanggihan siya at pinagsalitaan ng masakit ni Nestor. Lingid sa kaalaman ni Digna ay madalas palang magkita ang jawang si Isabel at Patrick, at gusto ni Patrick na hiwalayan na ni Isabel si Digna. Pero dahil malaki ang utang na loob niya dito ay atubili siyang makipaghiwalay. Pinagtapat ng inahan ni Isabel na ang perang pinambayad niya kay Digna ay nanggaling talaga kay Patrick at hindi sa pensyon ng ninong niya. Kaya nagkalakas ng loob siya na makipaghiwalay na kay Digna para kay Patrick. Nagalit si Digna pero buo na ang pasya ni Isabel. Nang lumipas na araw ay makikitang hindi na si Digna ang kasama ni Isabel sa tabing dagat kundi si Patrick na. Sila na ang masayang magkasama at nagtatago sa kasukalan upang magsalpukan. Isang gabi habang pauwi sila ni Patrick ay nakasalubong nila si Digna na sakay ng tricycle nito. Gusto nitong isama si Isabel sa kanya pero pinigilan siya ni Patrick. Pinaligan siya ni Digna pero wala siyang nagawa dito hanggang iwan siya ng dalawa. Itinakda na ang kasal ni na Isabel at Patrick. Ibinalita ito sa kanya ni Freddy at nalaman niya na si Isabel pala ang jowa ni Digna kaya nag-alala siya dito. Bago ang kanilang kasal ni Patrick ay nakipagkita muna si Isabel kay Digna at sa huling pagkakataon ay gusto niyang tikman ang lengua estofada nito, subalit tumanggi ito. Habang ikinakasal sina Isabel at Patrick ay nasa labas naman ng simbahan si Digna. May dala-dala itong samurai at inaabangan ang paglabas ng bagong kasal, at mukhang may gagawing hindi maganda. Inilagay niya muna sa loob ng tricycle ang samurai habang nag-aabang, pero nawala ito ng kanyang kukunin na. Kinuha pala ito ni Nestor. Pilit niya itong inaagaw dito hanggang lumabas na sa simbahan at makaalis na ang bagong kasal, bago ibinigay sa kanya ni Nestor ang samurai at wala nang nagawa si Digna kundi umiyak. Kinagabihan ay naglalasing si Digna sa tindahan ni Aling Bering. Ayaw na siyang bigyan ng alak ng matanda pero nagpipilit siya. Biglang dumating si Nestor at pinipigilan siya. Pinagsabihan niya si Nestor na katawan lang niya ang habol nito sa kanya kaya pagbibigyan niya ito ngayon. Napikan na ang lalaki sa kanya at pagbibigyan na siya. Pero bigla itong umayaw. Sayang naman. Dahil lasing si Digna at wala ito sa katinoan.
Kinabukasan ng gabi ay umalis ang tiya at tiyo ni Nestor kasama si Freddy para makipaglamay, naiwan mag-isa si Nestor. Pumunta si Digna sa kanila para ibalik ang damit ni Nestor na ipinahiram sa kanya kagabi. Nagkakaangasa naman sila dahil sa nangyari kagabi at nagkahamunan na naman ng salpukan. Kaya hinayla siya ni Nestor sa kwarto nito, pumapalag si Digna at naiinis na itinulak si Nestor at sinabi na, "Ang kulit-kulit mo, sinabi ko naman sa'yo noon na pwede basta one time lang." At nagtalop na siya at pinagbantaan si Nestor na kapag hindi siya nasarapan ay i-demanda niya ito. Kinabukasan ng magising si Digna ay gusto na niyang magbestida. Sana ay may natutunan kayong kapaki-pakinabang sa kwentong ito. Maraming salamat!